Praise God. Hallelujah. Ayan. So, ayan po, ay sinasabi dito, I will rescue those who love me, protect those who trust me. When they call, sabi dito, when they call, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with long life and give them my salvation. Ayan, ang promise ni Lord sa mga nag-trust, ang promise ni Lord sa, hindi lang to, sobrang dami ng promises ni God sa Psalm 91. But it shows nga, no, His power. Yung shadow lang pa lang niya ay already a power na kaagad. Shadow pa lang niya. At yung shadow ni Paul sa Book of Acts, actually, sa shadow ni Peter sa Book of Acts na nakakapagaling, that is the shadow of God, the shadow of the Holy Spirit. Pero no, nakita ng mga tao is the shadow of Paul. Pero actually, shadow ng Holy Spirit yon. Psalm 91 yon nangyari. Di ba? The shadow of the wings of the Almighty. Ganda. Kaya ito, vindication na ito ni Lord sa mga gusto. Sa mga gustong lumapit sa ating Panginoon. No? Kaya, sabi niya dito, I will rescue those who love me. I will protect those who trust me. And when they call me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will give them long life and give them my salvation. Hallelujah. These are the 6 eyes of God. The 6 eyes of God. No? Masasabi mo, the 6 eyes of God. Siya mismo ang nag-promise niyan. Kaya the Holy Spirit promises protection and an answered prayer. And an answered prayer with ito. To those who trust in Him. Proprotectionan kanya, grabe yung the 6 eyes of God. I will rescue those who love me. I will protect those who trust me. When they call, I will answer. That's number 3. Number 4, I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. Again, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And verse 15, I will reward them with long life and give them my salvation. Ganda, the 6 eyes of God. Promise niya yan. Kaya He will truly answer your prayers. Talagang sasagutin niya ang panalangin mo. Kasi yan, nakapaloob lahat dyan, no? Hindi po pwedeng hindi niya sasagutin. Yun nga lang, meron ditong requirements. Meron kang gagawin. Ano yung gagawin mo? Love Him and trust Him. Kailangan hindi ka lang basta mag-call. Una, mahalin mo muna siya at magtiwala ka sa pangalan niya. Hallelujah. That's the trick. Kasi the God that you will call, okay, the God that you will call, you do not see Him. You only know His words. So, pagtiwalaan mo, mamahalin mo ang kanyang mga salita. Yun lang ang magiging panghahawakan mo, mga salita niya. Because God, you know God. He honors His words more than His name. So sigurado ka, He's the only one who has a trustworthy words. Siya lang mapagkakatiwalaan ng kanyang mga salita. Kaya kailangan mo siyang i-trust. Remember the 6 eyes of God that He promised from Psalm 91, 14, 15, 16. The 6 eyes of God. Hallelujah. Okay. Let's move on. The undefeatable God. Okay, let's talk about the undefeatable God. That's part ng omnipotent pa rin yan. Undefeatable, hindi natatalo. Ephesians 3:16-21. I pray that
from His glorious, unlimited resources, He will empower you. Oh, yung resulta na ito ng Psalm 91, no? He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, how deep His love is. Ano sabi niya? As all God's people should. Dapat lahat ng mga anak ng Diyos, normal, natural lang, magkaroon siya ng power to understand. Ano yon? Mamaya, makikita mo yung, ano yung power to understand? May you experience the love of Christ through it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Now all glory to God, who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we can ask for or think. Verse 21, glory to Him in the church and in Christ through all generations forever and ever. Amen. Ano sinasabi ni Paul dito? Hallelujah. Sabi niya, ang panalangin ito ni Paul para sa ating lahat. Na matap natin ang unlimited resources ng kapangyarihan ng Diyos sa ating kaloob-looban, in our inner strength. Sa kaloob-looban natin. Kaya ang lakas natin hindi galing sa atin. It is His glorious, unlimited power through His Spirit. Kaya nga, i-allow mo si Holy Spirit to come in to you and work in you and giving you the inner strength. Kasi siya lang yun. Grabe, unlimited resource of His power. That is omnipotence. That is God. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Kaya, when we tap in the resource, the unlimited resource of the power of God, through His Holy Spirit, yung katawan natin, magiging temple na ng Holy Spirit. Yung mind natin, matransform na into the mind of Christ. So Christ is seated in your hearts. Kaya He will make His home in your hearts. Dito, mabago ang mindset. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Ano yung roots? This is your faith. Will grow down, rooted and grounded into the Word of God. Sabi sa ibang scripture, ang faith mo magkakaugat sa love ng Panginoon. Because nabago na ang mindset. No? And you have the power to understand. Kaya nga, pag may mindset na of Christ, nag-increase in height and in depth. Yung ugat ng iyong pananampalataya will be rooted and grounded sa Word. Nagkaugat, humawak na din sa Word. Naka-anchor sa Word. Dependent ka na sa Word. Then mag-increase din ang iyong pagkaunawa. Magkakaroon kang ng power to understand His love. Doon mo lang maunawaan ang love ni God is so powerful, unlimited, ang kanyang power through the Holy Spirit when you start to have the mind of Christ and your faith is rooted and grounded sa kanyang mga salita. Maunawaan mo na bakit si Lord maunawain sa mga pasaway. Bakit hindi siya gumaganti sa mga nang-aabuso sa kanya? Ano ang nakikita ni Lord sa kanila? Love. The power of love. Hallelujah. Praise God. May you experience the love of Christ, though it is great to understand.
No? Bagamat napakahirap unawain ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, but you will experience that love. You may not fully understand it, but you will experience. Yun ang maganda dyan, you will experience, no? Kung wala kang experience of the love of God, you will not have the power to understand His love. Kailangan dito experience. Kapag nandun na, kaya lagi kang nasasaktan, na-expose ka, what would you do sa mga tao na nang-aabuso sa'yo? Sa mga taong nakikita mong pasaway ang buhay, what would you do? Lagi mo silang pagsabihan, hindi sila magbabago. Sawayin mo sila, minsan, medyo tatahimik sila, uulitin nila ulit. Kasi hindi yung words na nanggaling sa bibig mo ang magpapabago sa kanila. Hindi yung observation or opinion mo ang magpapabago sa kanila, but the power of love of Jesus. Yun ang magpapabago sa kanila. Kapag meron ka ng kaunawaan sa pag-ibig ng Diyos, although hindi fully mo ma-attain yung the fullness ng pagkaunawa mo sa kanyang pag-ibig, pero meron ka ng kaunawaan, you started to be whole. Mabubuo ka. No? With the fullness of life and the power that comes from God. Nandyan na nabubuo. Pag nabubuo ng pag-ibig ng Diyos, nabubuo ang omnipotence of God in you. Kaya mahalaga ang pag-ibig. Mahalagang umibig the way Jesus loves us. Mahalagang sumunod sa kanyang batas na pag-ibig. Without following the law of love, you can never realize the unlimited resource of the power of love. Ganon ang Holy Spirit. Hallelujah. Grabe palang omnipotence to. Yes. Let us understand now the power that is operating through the Holy Spirit. Yung signs and wonders must be operated by the power of love of Jesus Christ. Hindi yung yabang. Hindi yung, oh, na-lay hands ko siya at ganitong nangyari, tapos glory to me. Hindi ganon. When you lay your hands on the sick, you must experience love, compassion, great compassion. You must be moved by compassion. Because Jesus is moved by compassion whenever He heals the sick. Kapag siya ay nagpapagaling, kapag siya ay nananalangin, He's always moved by compassion. That's the power, the unlimited resource of His power. Love. Ito po yun. Ito yung nagdadala sa atin. Love. Kaya sabi niya, then you will be made complete with all the fullness of life and the power that comes from God when you understand love. Hallelujah. Hindi yung pagiging bossy. Hindi yung pagiging sikat. The omnipotence of God is through love. Sabi niya in verse 20, now all glory to God, who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we can ask or think. Ano ito? Hallelujah, omnipotence. Sabi niya dito, through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. The omnipotence power of God is moved through love. Wala pong ibang demonstrate the power of the Holy Spirit except through love. Kaya matuto tayong magmahal. Amen? Matuto po tayong magmahal. Kasi kung hindi ka magmamahal, ano mangyayari sa iyo? Akala natin, pag nag-lay hands tayo, oh, gumaling, gumaling. Pero hanggang doon lang. Hindi mo na ma-experience yung height and depth and width
ng how high, how wide, how long, how high, how deep the love of God. Kaya sabi ng Panginoon, no? Sa Jeremiah 33, verse 3, call on me and I will answer you. Call on me with love. Call on me using love. And I will answer you and show you great and mighty things which you do not know yet. Kasi yun ang sinabi sa Psalm 91 from verse 14. Ang unang sinabi niya, if you love me, those who love me. Ganun din ang sinabi sa John 14, 15, and 23. Those who love me, if you love me. Sabi niya, those who love me, obeys my commandment. Those who love me, obeys my commandment. Paulit-ulit si Jesus. Because love can save the multitude of people, sinning people. Hallelujah. Kaya sa ating pag-ministry sa mga salita ng Diyos, pag mag-minister tayo sa salita, we must move with love. Genuine love, makatotohanan. Hindi lang yung good preaching, but rather the power of the Holy Spirit is manifested because you have been walking truthfully in the love of God. Hallelujah. Kapag kulang ang pagkaunawa mo, hindi mag-manifest. Kaya nga, hirap kang mag-explain. Bakit? Hindi pa nabuo ang puso. Hindi pa nalinis. Hindi pa nabuo ang pag-ibig. Hallelujah. Gusto natin, kiniklaim natin itong Ephesians 3:20. Kiniklaim natin ito sa ating panalangin. Pero ito refers to the power of God through love. Walang iba. This is true love. Hallelujah. So if you're not walking in love, if you're not manifesting the love of Jesus, hindi genuine ang power na lumalabas sa'yo. Hindi genuine. No? Peke yan. At short-circuited. Madaling mawala. Hallelujah. Okay, the standard lifter. The Holy Spirit is omnipotent as a standard lifter. Ano yung sinasabi ng standard lifter? Tataas niya yung standard. Pag powerful ka, ang standard ay the power that is in you. Wow, undefeatable, all-powerful, standard lifter. Isaiah 59:18-19. Sabi diyan, according to their deeds, accordingly, he will repay. Fury of his adversary, recompense to his enemies. The coastlands, he will fully repay. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift a standard against him. Hallelujah! Ginagamit natin ito kapag tayo ay nasa spiritual battle. The Spirit of the Lord will lift a standard against him when the enemy comes like a flood. Tinatawag natin. Pero, have we walked in love? Kailangan, for this to happen, kailangan nag-obey ka sa love. Pinulfill mo ang requirements ng love. Kasi ang Holy Spirit will come indeed to fight against your enemies. No? Pero kailangan, sabi nga ni Lord, if you obey my commandments, I will be an enemy to your enemies. I will be an adversary to your adversaries. And His Spirit will be the standard lifter. Ganda. Ito yung mga benefits ng pagpapagal mo. Ito yung mga benefits ng pagtitiwala mo. God will fight for you. Kaya nga si Zechariah 4:6, yun ang sinasabi. Hallelujah.
Kaya tingnan nyo yung Zechariah 4:6. Tingnan ko lang kung nandito ba ang Zechariah 4:6. Wala dito ang Zechariah 4:6. Pero anong sinabi sa Zechariah 4:6? It is not by my might, nor by my power, but by the Spirit of the Lord. Sinabi ng angel sa demonyo. Sinabi niya kay Satan. Because the devil was accusing Zerubbabel. And Zerubbabel was living a righteous life. Kaya sabi ng angel na si Zerubbabel dinamitan tinanggal ang kanyang filthy clothes. Dinamitan ng malinis na damit at nilagyan ng turban. And the Holy Spirit become his standard lifter. If we are taking the side of God, day by day, hindi yung minsanan lang, hindi yung kung kailan gusto mo lang, no way. You're taking the side of God, hindi yung kung kailan gusto mo, kung kailan feel mo. You're taking the side of God every moment of your life, deciding to obey His commandments. Kasi we're talking about power na, no? Kaya sabi doon sa Zechariah 4:6, it is not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. That the standard against the devil will be lifted up, that the devil, ito yung standard. Ito yung standard mo. Ito yung standard ng demonyo kasi na ancient siya. Ikaw ay bago, recent ka lang, no? Na creation. So mas alam niya. So when the Holy Spirit come, He will lift the standard against him. Mas mataas. Hindi abot ng demonyo o hindi abot ng darkness ang standard ng Holy Spirit because He is omnipotent. He is supreme over all. All-powerful, almighty, undefeatable. So He lift the standard for you. Kung lumalakad tayo sa salita ng Diyos. Ganon ka grabe. Kaya whenever you pray to the Holy Spirit, pray in the Spirit, the Holy Spirit will come and lift the standard for you. So hindi ka naabot ng enemy. Pakikinggan na ang panalangin mo because the Lord has lifted the standard. Kaya nga yung 1 John 1:9, no? It's a standard lifter. Sabi ni Lord, just confess. If you confess with your sins, He is just and faithful to forgive your sins and cleanse you from all unrighteousness. Standard lifter yon. Iko-confess mo lang ang iyong mga kasalanan. Lilinisin ka na ni Lord, no? Patatawarin ka niya, i-miscondemn ka according sa accusation ng demonyo. Ngayon, hindi na, pinatawad ka na, nilinis ka na, kaya inangat ka na. Standard lifter. Kaya mahalaga na araw-araw magpapalinis ka. Araw-araw babantayan mo yung sinasabi mo. Huwag mong hayaan na ang bibig mo magkakasala. Huwag mong hayaan ang mata mo magkakasala. Huwag mong hayaan ang mga tenga mo magdahilan ng iyong pagkakasala. Ang iyong mga kamay, ang iyong lahat ng parte ng iyong katawan, huwag mong hayaan na yun ang maging dahilan ng iyong pagkakasala. If you want to remain with the Holy Spirit, walk in a holy life. Dahil yun ang sabi ni Lord, be holy for I am holy. Ang holiness ay, sabi nga natin, is only obeying the commandments of God. Consistently obeying the commandments of God. Walking by His words. Yun lang ang holiness. Madali lang pala. Oo, madali lang. Hallelujah. Wala pa rin kayong tanong? Okay, sa standard lifter pa rin tayo. Exodus 23, 22. So, I'm sending an angel, sabi ni Lord, before you to protect you.
on your journey and lead you safely to the place I have prepared for you. Pay close attention to him and obey his instructions. Do not rebel against him, for he is my representative, and he will not forgive your rebellion. But if you are careful to obey him, following all my instructions, then I will be an enemy to your enemies, and I will oppose those who oppose you. Standard lifter. Kaya nga pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, sinunod natin ang batas ng Diyos sa buhay natin, sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa bawat sasabihin, sa bawat saloobin. Lahat-lahat ng ginawa mo, kailangan according to the word of God, according to the laws of God. Kapag ginawa mo yon, itong Exodus 23, 20 to 22 mangyayari sa'yo. God will protect you. Mangyayari ito sa yung enemy mo, kaaway din ni Lord. Bakit? You are obeying Him. Kung sino mag-o-oppose sa iyo, mag-o-oppose, si Lord oppose din siya doon. Kaya napakaganda ng promise na ito. Hindi ko naman to, tingnan nyo yung Bible. That's what is written in your Bible. I did not just write it here. There is a reference to that. And dito, nasa wilderness sila, ang mga Israelites. At sabi ni God, angel ang pinadala niya. He is my representative. At that time, although nagpaparamdam ang banal na Espiritu, this time, ang pinakita niya, the symbol of the Holy Spirit is an angel. Pinakita lang niya para makita ng mga tao. But actually, this is the Holy Spirit. Tingnan ninyo. Luke 12:10. And anyone who speak against the Son of Man can be forgiven, but anyone who blaspheme the Holy Spirit will not be forgiven. Ano sabi diyan? Do not rebel against him, for he is my representative. Anong representative? In John 14:15. Sabi niya, if you love me, you do my commandments, and I will pray to the Father to give you the advocate. Anong advocate? Big sabihin ng advocate, representative. And he will not forgive your rebellion. Kaya, pag nagkasala tayo sa Holy Spirit, we will not be forgiven. Kaya pag nakilala mo na ang Holy Spirit, there is no more excuse for you para sabihin mo, na nagkasala ako pero hindi ko kasi alam. No way. This time, na inintroduce ko ang Holy Spirit sa inyo, hindi ka pwedeng mag-blaspheme sa Kanya. God will not forgive you. Kasi alam mo na ngayon. So this representative reflects Luke 10:12, 12:10 na ang Holy Spirit ito. Hallelujah. I'll give you another reference to this. Hallelujah. That's the promise that when we obey the instruction of God, our enemies will be the enemies of God, and those who oppose us God will oppose them. Hallelujah. Okay. Nasaan ang Nehemiah? Nehemiah, teka sandali lang. Nasa kabila pa lang Nehemiah. Okay. Tanong na lang muna tayo. Masyado akong nag-advance sa aking mind. Okay. Tanong. Doon sa napag-aralan natin. Anong napag-aralan natin? Balikan natin ng konti. Atras tayo ng konti. The standard lifter, the Holy Spirit. The undefeatable Holy Spirit. Because of His omnipotence and the power of love. The unlimited resource of His power in our inner strength is to understand His love. Okay? Ano pa ang pinag-aralan natin? The Holy Spirit is giving us protection, the promises of protection, the 6 eyes of God, and to answer the prayers that to those who trust in Him. Okay.
balik. Question. Sa konsepto na ang banal na espiritu bilang standard lifter, paano mo mapag-ugnay ang Filipos 4:13? Tingnan agad ang Filipos 4:13 at ang unang Juan 4:4 base sa inyong karanasan. Ipaliwanag ng may halimbawa. Hallelujah, ganda ng tanong. Okay, tingnan agad ang inyong Bible. Praise God. At tatawag po ako ng mga magaganda at nandirito po. Praise God. Hallelujah. Mag-shuffle po ako at magtatawag ako kahit saan. Okay. I'll give you ilang minuto ang ibibigay ko sa inyo para kayo ay makapaghanda. Walang minuto. Walang sumasagot eh. Okay. So, kung walang sumasagot, ang ibig sabihin, handa sila. Sarah, Yes? 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Okay, 10 minutes. Sige. Kakaaral lang natin yan. Kaya kailangan, kasasabi ko lang, kailangan masagot na yan. Next time magpapalagay ako kay pastor ng orasan. 10 minutes. Tik, tik, tik. No, pastor. Tahimik. Ba talaga pag may exam, tahimik? Ten minutes. Okay, babalik ako ng 9:15. Baka pagbalik ko, wala nang mga tao dito. Teka muna. Ilan pa bang mga taong natira dito? 59. 59. Yung yellow line sa left, wala po yan sa aking ano.
Yung nakita niyo sa aking screen na may yellow line mayro'n pong gumawa niyan, may nag-copy nung aking slide from their phone, kaya may yellow line po. Hindi po 'yan normal. Hindi po sa aking screen 'yan, somebody else's screen. Kapag kina-copy niyo po yung slide from the screen sa phone ninyo, maging ganyan po. Three more minutes. Two minutes left. One minute. Daming tahimik nila, nakakabintay. Nag-aaral ba talaga ang mga 'to? Ha? Hindi umiimik? Hallelujah. Oo nga, masyadong seryoso. Ha, para malaman natin talaga. Okay, time's up. Tatawag na ako. Praise God. Hallelujah. Okay, tawag tayo dito sa sa Taiwan, si Jen Arizo. Jen, ano ang sagot mo dito? Jen Arizo? Jen? Ako, hindi ko alam kung narinig ako. Jen Arizo? Baka tulog. Hallelujah.
Praise God, praise God. Wait, balikan po. Nasa kalsada. O sige diyan, sulat mo yung sagot mo. Kasi tatawag ako ng iba, nasa kalsada daw si Jen. Praise God. O sige, tawagin natin ang iba. Si Evelyn Abdal ng Canada. Evelyn Abdal, nasa kalsada din? Evelyn Abdal, nasa trabaho ka pa? Hindi, dapat ano na, gabi. Oo nga, umaga, no? Baka nasa trabaho si Evelyn Abdal. Nasa trabaho ka ba, Evelyn Abdal? Sabihin mo lang. Nasa huddle po ako. Nasa work daw siya. Okay. Okay, nasa work. Tawagin natin na Caroline. Yung pangalan niya, Caroline. Caroline. Grabe, dami ko ng tinawag. Nakatatlo na ako Caroline? Pastora, nag-aayos pa po kasi kararating lang po kasi galing dito. Aha. Okay. Okay. Dito tayo nahuhuli Okay, praise God. Praise God, parang walang gustong sumagot no? Volunteer. Do you want to volunteer? Yun, si Doc Donna. Doc Donna. Dito nahuhuli, no? Kung talagang nakikinig o hindi. Doc Donna, sige po. Amen. Praise God. Pastor, basahin ko muna po yung yung verse. So sa Philippians 4, yung una po sabi dito is saglit lang po. Philippians 4 verse 13, for I can do everything to Christ who gives me strength. And sa 1 John 4:4, but you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. So, base sa iyong karanasan, ipaliwanag ng may halimbawa. Okay. Base sa aking karanasan, base sa Filipos 4:13 at saka First John 4:4. There was a time po kasi na yung karanasan ko nung nagkaroon po ako ng hysterectomy at nung bumalik po ako dito sa Abu Dhabi during my syempre physically healed na ako but then emotionally hindi pa po ako healed. So may na-encounter po ako na sinabihan ako na alam mo ba ang pagiging walang anak ay ibig sabihin is hindi ka fruitful. Yun ang sinabi sa akin. So I was emotionally fresh pa yung hurt ko, yung pain ko. Tapos biglang may nagsabi sa akin ng ganon na hindi naman ganon yung pagkakaintindi ko about sa pagiging fruitful. Because I don't have physical child, nasabihan ako ng ganon. And hindi ko po alam kung paano ako mag-react sa kanya that time. Pero nakaya ko pong mag-react. Sabi ko, hindi ko po siya pinatulan, napa-smile lang po ako. And that was the God give me the strength not to na hindi ko siya papatulan. I know that God is the one who give me the strength and the Holy Spirit who convicts me just to keep quiet. So nagkaroon po ng victory, na overcome ko po yon at hindi po ako nagtanim ng sama ng loob. Never po. Kinabukasan po, iniyak ko lang. Then after that, hindi ko na po namalayan na wala po. Wala, as in sabi ko ganun, wow, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Parang hinayaan ko na lang na lumipas yung sinabi niya sa akin. And I cried to God that, Lord, hindi po ganun yung pagkakaintindi ko sa word mo na
wala akong physical na anak, tapos hindi ako magiging fruitful. I think hindi po yun yung ibig mong sabihin sa word mo. And God comforted me. I really feel that God really comforted me and show me and along that. Tapos through the years na nag-aano hanggang sa nakikita ko po hanggang sa nag-obey na ako na okay, kailangan pumasok na ako sa ministry. Kasi aaminin ko po sa inyo, talagang umiiwas po ako sa ministry, umiiwas po ako na ma-involve ako, gusto ko taga-upo lang ako, ganun po talaga ako noon. I don't know why, kasi siguro nakikita ko kasi yung mga kapatid ko, at lagi ko sinasabi, ano lang ako ate, ano lang ako sa inyo, back up lang ako sa inyo. Ganun lang yung ano ko. But through that experience, sabi kong ganun, ay wow Lord, sabi kong ganun, may gusto kang ituro sa akin. And yun po yung experience ko, na overcome ko yun through this sabi nga ni Jesus is, but you belong to God, my dear children, you have already won a victory over those people because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. So when I obeyed God, nung nag-start akong mag-obey, then that's the time nakita ko na po kung paano nag-work yung Holy Spirit. Though marami pa po ang akong dapat baguhin, lalong-lalo na nung na-meet ko na sina Pastor Vince, Pastor Tess, nung naano na ako sa teaching nila, mas lalo ko pa pong naintindihan. Yun Amen. po. Thank you. Wow, ganda, no? Para ma-encourage ka, no? May testimony niyan si Pastora Mercy. Pastora Mercy? Pastora Mercy. At saka si Pastor no. Pastora Mercy, patungkol sa hindi nagkaanak. Opo, Yeah. Pastor. Yung sa akin, Pastor, yung nabasa ko to, ang naalala ko yung kay Pastora Marian. Yung kay Pastora Marian po, Pastora, is masasabi ko siya po yung pinaka mabigat na nakandakan namin ng deliverance. At nag-start po yun ng December. At halos everyday, mayroon po talagang mayroong nangyayari. At madalas din po tumatawag ako sa inyo noon. December hanggang January, nasabi ko talaga, Lord, pagod na ako. Sa isip ko, pagod na ako. Pero dahil alala ko po yung Philippians 4:13, sabi ko, yes Lord, I can do all things through you who give me strength and help. At sinasabi niyo po na kailangan sa deliverance love. At kahit nga po yung kasama niyo sa team, nagreklamo siya na sabi niya, bakit kasi ayaw pang sabihin lahat nang matapos na? Kasi napapagod na si Pastora. Ako po kasi talagang hanggat maaari ayaw ko po talaga i-entertain niyo sa isip ko. Dahil inano ko po talaga yung sinasabi niyo sa akin na kailangan sa deliverance, my love. My love. So, sa araw-araw na nangyayari, pag Sunday service, pag nag-worship kami, minsan tumitingin ako kay Pastor Amayan, para naman yung kanyang mata nandilisik na naman. Then, nag-worship, mabuti na lang hindi ako nag-worship nung na yun, kasi nakita ko si Pastor Amayan, iba yung mata niya, dinala ko siya sa CR. Pag tiningnan ko po, tama po yung sinasabi niyo na sa sarili natin, wala tayong magagawa. Ganon ang ginagawa ni Pastor Mariam. Andin, nasa CR, bigla ko pong kinanta yung greater is he that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of his word. Kasi pag sinabi ko po siya na paisa-isa, hindi ko siya masyado makabisado. So ginagawa ko po, kinakanta ko, sabi ko sa isip ko, magtatagumpay. Dahil si Kristo na nasa atin at ang banal na Espiritu na sa atin, wala mahirap na bagay sa Kanya. Hanggang po yun nga po, nagkaroon tayo ng anong oras yun ang simula at nabot na ng 3:00. At lagi niyo pong sinasabi sa akin, kaya pa. Opo, kaya pa. Pero gusto pong bumigay ng katawan ko. Pero lagi po sinasabi, lagi kong naiisip yung sinasabi mo, sa deliverance, kailangan pag-ibig, yung love. So, in-apply po, Pastora, at sa tulong po ng Panginoon, sa pamamagitan po sa inyo, na deliverance po si Pastora Mariam. Mula December, January po, natapos ang kanyang
January 6 yung kanyang, January 6 siya totally na po na-delivered, na hindi na Amen. po nagpabalik-balik. Yun lang po, Pastora. Hallelujah. Praise God, praise God. That was a new year and after new year, no? At Yes, po. napakabuti ng Panginoon. Amen. Glory to God. At si Sister Galan Olarte nagtaas ng kamay. Maraming salamat, Pastor Mercy at sa kay Doc Don. Sister Galan Olarte, gusto mo sumagot sa tanong? Hello. Wala. Sister Galan Olarte. Okay, si Ninya. Wait, pastora. Kanina pa ako tumawag Kasi binuksan ko yung ano ko, nakamute kasi eh. Okay. Hallelujah. Dito sa NIV Explanation Bible, sabi dito sa Philippians 4:13, I can do anything through him who gives me strength. Yeah. So, ang sabi nga dito sa salita ng Panginoon na bawat mananampalataya, lalo na yung nag-uumpisa pa lang tayo sa ating Panginoon, since na tinanggap natin ang Diyos na tagapagligtas ng ating buhay, unti-unti nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Dahil habang binabasa natin yung salita ng Panginoon, tinataniman tayo ng Panginoon ng mga Word of God na nagpapalakas sa ating spiritual life. Then, hanggang sa minsan nga dumarating tayo sa mga matitinding pagsubok. Yung mga tinanggap natin na pagbabago sa ating buhay, minsan doon natin nararanasan na nagkakaroon tayo ng matinding pagsubok sa ating buhay. No, which minsan hindi natin kaya na nadalhin o kaya minsan parang gusto nating bumitaw sa Panginoon. But sa aking experience, sa aking patutuo na ito ang talagang pinanghawakan ko. Sabi ko lagi, pag ako nasa matinding pagsubok, umpisa nang ako ay maging mananampalataya ng Panginoon, ito lagi sinasabi ko, I can do everything through Him who gives me strength. Kasi siya ang nagbibigay ng kalakasan sa akin eh. Bakit ako tatalikod? Kung may mga pagsubok man ako mabibigat sa aking buhay, bakit ako tatalikod? Nandoon na yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, ibig sabihin kung meron na akong faith sa aking buhay, sa aking spiritual life, means na I need to stand firm sa kanyang salita at sa faith na ibinigay niya sa akin upang ito ay aking mapagtagumpayan. Amen? Amen. Then dito sa 1 John 4, tama po ba? Tama. Opo. You, dear children, are from God and have overcome them, because no one who is in you is greater than the one who is in the world. Sinabi din po dito na tayong mga anak ng Panginoong Diyos, bawat isa sa atin, ma-overcome natin ang mga pagsubok na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi minsan, di ba minsan ang mga pagsubok hindi naman yan nagmumula sa Diyos eh. Ang pagsubok actually nagmumula sa kaaway. Pagsubok Habang nakikita ng kaaway na tayo ay kumakapit ng husto at meron tayong pananampalataya sa Panginoon, sinusubukan tayo ng kaaway. Sandali lang po. Correction. Pagsubok, pagsubok yun sa faith mo, testing of your faith. Hindi not necessary galing sa kaaway, no? Ang absolutely pinapahintulutan yun ng Panginoon. So, Opo. yung temptation is from the enemy. Enemy. Yes, sorry. So, yun nga po, ang sabi nga po dito sa John 4:4 na sabi na, dahil nga tayo mga anak ng Diyos, anumang mga pagsubok o tukso ng kaaway, kaya nating pagtagumpayan. Okay. Dahil nasa atin na ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsaken you. Dahil sa aking experience na laging minsan may ganyan na mga pagsubok, lalo na ngayon na ako'y nag-iisa na lang, nandoon minsan na yung mga anak ko nga minsan sila pa nga minsan ang kumukontra sa akin dahil nga pag sinasabihan ko sila na maging matatag kayo sa pananampalataya,
So magkakahiwalay na kami, meron na sila kang kanya-kanyang desisyon. So hindi ko sila madala sa Panginoon ng husto na magpainit ng husto sa Panginoon na katulad noong maliliit pa sila na kahit umulan, bumagyo, makbutik man ang kalsada, hila-hila ko sila sa gawain. But sabi nga dito ng Panginoon, sabi nga dito sa John 4:4 na ang ating Diyos ay because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang Diyos daw natin na nasa atin ay mas malaki kaysa dito sa mundong ito. Kaya lahat ng bagay na nandito sa mundo, kaya natin pagtagumpayan na kasama natin ang ating Diyos na ating tagapagligtas at nagbibigay sa atin ng pananampalataya upang hindi tayo bimigay sa mga pagsubok na ating nararanasan. Kumapit lang po tayo sa Kanya. Kasi minsan, merong mananampalataya minsan na sa akin naranasan ko na rin po na so umpisa nang ako ay maging ma-born again, ang tindi ng mga pinagdaanan kong faith halos ng pagsubok. Parents ko, mga aunties ko, lahat ng kabag-anak ko, tumatalikod sa akin. May panahon pa na yung bahay ko susunugin ng tatay ko, ng papa ko. Kasi iniwan ko na daw yung pananampalataya namin as a Katoliko. Galit sila sa akin. But pinanghawakan ko lang yung salita ng Panginoon sa aking buhay. Na anuman ang mangyari, kakapit pa rin ako sa Diyos until isang araw lahat sila na born again. Kahit yung papa ko bago namatay, sabi niya, hindi ako nakakatulog nang hindi ko maririnig ang salita ng Panginoon na naririnig ko sa radyo. Kaya nga mas malaki nga sa mga problema, mga pagsubok natin, malaki ang Diyos na dapat hindi natin tatalikuran. Iyon lang po. Salamat. Praise God. Si Ninya, taga ngayon. Pagkatapos niyan, si Pastor Ray. Good afternoon po. Opo. Yes po. Nagdadrive po yung kasama ko. Kaya ano. Dalawa kasing kamay. Ikaw at saka si Pastor Ray. It's me again. Si Jam Jam. Ay, Okay. sige, ano po. Sir. Sige. Ayan. Si Mami muna. Sa akin naman po, Pastora, is galing sa pananampalataya ng Katoliko, di ba? Dito po ako nakakilala sa Panginoon. So dumating yung time na nakakilala na ako sa Panginoon, medyo dumistansya ako. Kasi sa dati po namin ina-attendan na church noon, nung bago ako nakakilala sa Kanya, marami akong nakita at naranasan na hindi po magaganda mula sa mga kapatiran. Yun yung parang nag-ano sa akin noon na dumistansya. Pero nung nasa Light to the Nations na po kami, dumating yung time na nakita ko ang kabutihan at pagmamahal ng Panginoon. So sabi ko, nandun na po yung longing na mas higit ko pa na kilalanin ang Panginoon, na mas higit pa na mag-serve sa Kanya. So dumating po yung time, hindi pa po si Pastor Renante yung nag-handle po ng Light to the Nation that time. Dumating po yung time na talagang kinausap ko si Lord na this time kasi nandun po sa puso ko na gusto ko na pong mag-serve sa Kanya, na talagang ano po sa puso ko. Pero dumating yung time, Pastora, na sinubukan kami ng aming pananampalataya. Nawalan siya ng work, as in, ako lang yung nagtatrabaho, lahat. 9 months po yun graduating yung panganay namin sa college, which is dito rin nag-aaral. Tapos sila Jam-Jam, si Yana, tapos bayad ng bahay, lahat-lahat. Pero yun po, nung time na nandun kami sa kapagsubukan na yun, talagang pinanghawakan ko yung salita ng Panginoon. Di nga ba po sa pag-aaral natin, sabi natin na pag sumusunod tayo according sa kanyang laws, sa laws ni God, God will protect us. At kailangan kasi yung salita niya is buhay po yun. So talagang pinanghawakan ko yun. Nasabi ko, Lord, sabi ko that time, walang-wala man kami, hindi ako magpapatinag sa gawain ng patunang kaaway na to or whatever sa buhay namin. Walang-wala man kami, alam ko, andyan ka, at yan po ang panghahawakan ko. Yung promises mo po. So, nagpatuloy kami, Pastora, kasi kahit nakikita ng mga ka-churchmate namin, noon sabi nga nila, parang wala kang problema, parang wala kang pinagdadaanan. Kasi sabi ko, andyan ang Panginoon. I can do all things through Christ who strengthens us. Sabi ko sa kanila.
So yun po, yung po may apply ko sa akin, na yung katuruan po na yun, na basta sumunod po tayo sa law ng Panginoon, at ang Panginoon po ang magpuprotect sa atin. At to God be the glory, after 9 months po, lahat po ng bagay na nangyari sa amin, yung nawala sa amin, binalik po unti-unti ng Panginoon. Amen. Basta yun lang po, pagtitiwala sa Kanya. Yun lang po, to God be all the glory. Amen. Thank you, thank you. Hallelujah. Yes, si Jam Jam. Okay po, so I'm just gonna try because I'm not very sure. But sa Philippians 4:13 po, it says here that I can do all things through Christ because He gives me strength. And that's the mindset that we should have. That's what we should say to ourselves. We should say, I can do anything for my God is giving me all the strength. My omnipotent God is giving me all the strength that I need through His love, through the Holy Spirit. Tas po sa 1 John 4:4, it's my dear children, you belong to God, so you have defeated them because of God's Spirit who is in you. So because the Holy Spirit is living in us, we have this like parang mindset po na parang I can do all things for God is living in me, and my God is so great. He is so omnipotent. He is so powerful. He is bigger than the things of this world, that He's a standard lifter po. And parang how I understand standard po is you're aware that you have something greater than what you are being offered right now. So for example, you are being offered something of this world, but you can say it right to the devil's face that God's joy is greater than this world's happiness. And an example po, parang a testimony po, I think I can connect it to yesterday po, because I've been trying to, like yesterday, I was trying to battle my fear of the darkness and also being alone. Because, di ba po, when you close the lights, tas tatakbo ka po sa room mo. That's how I used to be before. And I used to be so scared, yung madali po akong matakot. Kailangan ko po ng flashlight para pumunta po sa room kasi madilim na po sa labas. So, that night or yesterday, I closed the lights and then I was walking slowly because I was like, God's here, because my devotion po was about comfort, how God will comfort us. And, you know, He will deliver us from our fear, because He will comfort us with His word, and He's always there with us. And that was my devotion po. So I was reminding myself that God is always there. God is with you. Thus, I was walking slowly. Thus, you know, that fear was kind of like getting into my head. So I turned around and said, you devil, I know you can hear me. Do you know how big my Father is? I was telling him, do you know like how great my Father is, how powerful my Father is? Do you know how big my Father is? And, you know, I just walked off, and then I said like, you can hear me. I know you can hear me. You can hear my voice. And I know you know that how great my Father is, how great it is compared to you, how big He is compared to you. And that's how I was able to like parang I got over my fear of the darkness. And you know, I'm just so thankful that God is always there to remind me that He's there to comfort me, and He's there with open arms. And He's always there. He's always saying, Jam, I'm right here. Don't be scared. I'm right beside you. I'm right in front of you. I'm right behind you. I'm on top of you. And I'm always watching over you. So that's mine po. Amen. Hallelujah. That was a wow. Praise God. Okay. Sige, marami nang sumagot dito sa comment box. So I would like to read kay Jaylee Lazaro sa mga experiences ko po sa buhay nung wala pa akong pagkakakilanlan kay God. Hirap po akong makabangon sa mga problema at hindi ko po alam kung kanino ako hingi ng tulong. Subalit nang binigyan po ako ng pagkakataon ni God na magbalik sa Kanya, ay natutunan ko pong maging tagasunod sa salita niya at i-apply ang mga natutunan. Dahil po si Jesus, the Word, ang nagpapalakas sa akin kahit sa panahon ng aking trial sa Philippians 4:13. At dahil tayo po ay nakakilala na at may faith na established between us and the Holy Spirit, naniniwala po ako na hindi po ako pabayaan ni Lord kahit anong mangyari. Kung dumaan man ako sa pagsubok, hindi mahirap harapin dahil si
Holy Spirit ang nag-i-instruct kung ano ang aking gagawin. All I have to do is follow Him. Amen. Praise God. No? Maganda. Maganda lahat ng sagot nyo. Praise God. At si Jen, I owe my everyday life sa ating Panginoong Diyos. How the Lord takes care of me, how the Holy Spirit guide me and protect me. Kasi mag-depend lang ako sa sarili ko, hindi ko kaya. Because hindi ko naman po alam what would happen every day. I depend on God's promises, katulad po niyan, na greater is He who is in me than he who is in the world. As I obey the Lord's command, the Lord will always be my protector. Po, God's protection in my everyday life is very important. Amen. Hallelujah. Thank you, Jen. Ayan. Sino pang hindi ko napala? Thank you, Jaylee. Thank you kay Jam Jam. Si Bilyedo family. Both scripture highlights that we are overcomer through Christ. Amen. Sample lang, like sa training namin ni Topper na marathon, it's never easy. It requires consistency and discipline every training. Bit-bit namin ang mga salita ng Diyos until the race day, hanggang finish line. Amen. Same thing in our spiritual race. We embrace the word, the corrections ng Holy Spirit. Hallelujah. Decide to apply ang word araw-araw and to share God's glory. We are on our 4th marathon soon. Indeed, I can do all things to Christ who strengthens me. Hallelujah. Amen. Ayan. Praise God. Thank you, Tonette. At si Ruana. Ayan. Blessed day. Okay. Thank you, Lord. Napakaganda ng mga sagot nyo, no? Kung isa-summarize ko, I would come up like, paano mo i-connect, ipag-ugnay ang standard lifter ng 2 scripture? Standard lifter is when the enemy comes like a flood, he will lift a standard against him. I-link mo sa Philippians 4:13 o Philippians 4:13. I can do all things to Christ. And 1 John 4:4, he who is in me is greater than he who is in the world. No? You summarize it that God's strength is increased through trials. Yon si Doc yon. And to become a conqueror to the Word of God. Yon ang sa pangalawang sumagot. Tapos, stand firm on faith. Yan si Israel Galan Olarte. Seeing the power of the Word and the longing to serve God. Yan si Sister Nins. And si Jam Jam, I had a very clear answer. Ang ganda ng sagot ni Jam. To have the mindset, yes po. Kasi the standard lifter, kailangan ang mindset mo, kanina ko pa sinasabi, ina-explain ko yon. Ang mindset mo, very important. What is in your mindset? Kaya to have the mindset of Christ, to overcome situation, to overcome fear, be comforted by His words. No? This is what na-summarize ni Jam yung aking sinasabi kanina. No? But tama din yung mga sagot ninyo. Overcoming. Kaya lang, kailangan po talaga natin na maunawaan yung the mind of Christ. Kaya, bakit ko tinanong ito? Ang dami kong nahuli ha. Hindi kayo nakikinig. Sayang lang pag-attend nyo dito kung hindi kayo nakikinig. Balikan natin. Standard Zechariah 4. Standard lifter. Undefeatable God. Di ba? Ephesians 3:16-21. Bakit ka matatakot? Your God is powerful through His love and through His Spirit. He's omnipotent. He is at work in you to accomplish infinitely more than you can imagine or ask for, or more than you can ask or think of. Ano na yung ma-imagine mo? Mas greater si God doon. That is omnipotence. Kaya hindi ka dapat natatakot. Look at the answer of Jam. She confronted the fear
At sinabi niya, look, I know you can hear me. I am not afraid of you. Because infinitely more than we can ask or think of. That is the power of God. Then we have Isaiah 59:19. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will lift a standard lifter. Kaya to encourage you, Zechariah 4:6, it is not by your might nor by your power, but by the Spirit of the Lord. Balik ka ulit sa Holy Spirit. Sa lahat na nangyari sa iyo, ma-trial, ma-temptation, ma-challenges sa buhay mo, you should not be afraid. Kaya sabi ko, how can you explain it? Kasi pagdating sa sitwasyon, nawawala ang scripture sa isip mo because the mindset is not ready. Kaya ako ininterrupt ang lesson just to see if it sinks. Kasi ito alone is very powerful na. No? Standard lifter. Ano sabi ni Lord? He sent an angel to the Israelites, and he's sending an angel as a representative, no? To carry his power. To carry his power. Kaya nga, halintulad natin siya sa Luke 12:10. That we have to respect the Holy Spirit, show him that we fear him also because he is God. We should not grieve him or blaspheme him or he will not forgive us. The same thing that sinabi ni God sa pillar of cloud and the pillar of fire. The angel was carrying the presence. He is the representative, symbolizing the Holy Spirit, that he will not forgive any disobedience. Hallelujah. But if you obey, ano sabi ni God? Very important. If you obey my instruction, I will be an enemy to your enemies, and I will oppose those who oppose you. O bakit ka pa matatakot? How big is your God? He became your best friend. He became your protector. Yung naka-encircle dyan, grabe ang promise niyan. If you obey God, if you obey His words, I will be an enemy to your enemies, and I will oppose to those who oppose you. Itong protection na ito, nakukuha ito ng mga tao that follows His commands. Pero yung mga nagkukunwari lang, hindi mo makukuha yan dahil ikaw ay nag-attend ng church, ikaw ay nasa Bible study, ikaw kung ano-anong ginagawa mo, the biggest tither ka, hindi mo makukuha yan. Kahit nasa posisyon ka pa. Makukuha mo yan when you carefully obey Him. Yun lang. When you carefully obey His commandments. Then He will be the enemy to your enemies. Di ka matatakot sinong nananakot sa'yo dyan because they know God has your back. Kaya, balik tayo sa tanong. Kung sa konsepto ng banal na Espiritu bilang standard lifter, sinabi ko na kung anong standard lifter. This is the standard of Satan. And this is your standard. Ito tayo. Kasi si Satan is from the ancient. We know less than what we know. He knows more than what we know. But the Holy Spirit, kapag ipaglaban, wala tayong kalaban-laban, no? Mataas siya. At meron siya kapangyarihan. But the Holy Spirit, kapag sumunod tayo sa banal na Espiritu at sa utos ng Diyos, the Holy Spirit will lift the standard. Dito ka dati, aangat ka. So mas mataas ka na sa Kanya. Ganon ang ibig sabihin nun. Because God will be the enemy to your enemy. An adversary to your adversary. Yun ang promise niya.
He will lift a standard against your enemy. Kaya tama yon. Paano mo ipag-ugnay? Parehong scripture na nagsasabi sa iyo, the Lord will back you up. The Lord will back you up. Parehong scripture. Amen? Hallelujah! Nag-enjoy ba kayo? O nainis kayo? Ha? Maraming nagtatanong. Nag-enjoy. 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 Ganun-ganun lang natin mga discussion. Kasi pag binilisan ko to ng discuss, wala na namang papasok sa kokote. Kailangan magtanong-tanong din tayo. Amen. Napaisip po ng mabuti. O tama, ganyan nga. Kaya, wag na kayo magtago ha. Wag kayo magtago. Hindi ito para ilagay kayo sa alanganin. Ito ay para worth yung pagpunta nyo dito sa pakikinig dito. Worth. Tama po ba? Kasi ilang oras dito, isang oras din ito. Alas 8:30 hanggang alas 10. O, 1.5 hour. Tapos ganun-ganun lang. Praise God. Hallelujah. Kaya next time, pag-usapan po natin, the Holy Spirit, omnipotence as a representative or advocate. Ano ang kapangyarihan niya bilang advocate, bilang representative? We're talking about the power of God. Kanina sinasabi ko sa inyo, when you are operating in the Spirit of God, operate in love. Because the Holy Spirit is moved by love. Ngayon naman, pag-usapan natin next time. Hindi pala ngayon kasi oras na. Hallelujah. Next time, pag-usapan natin, His power being the representative or the advocate. Amen? Kabang-abang ba? O baka naman sunod. May tanong ulit ako next time. Please, handa-handa po kayo ha. Huwag pong matakot, sumagot. Praise God. Nakaka-bless yung mga youth na sumagot, ano? Paano naman yung mga gayut na nagsasagot? Sortes, Yes po. napakaganda po ngayon talaga ng ng inyong pagtuturo. Kaya nasabi ko rin po sa sarili ko, Lord, pag talagang sinusunod mo yung salita ng Panginoon, lalo na about speaking of love, minsan sinasabi ko po sa sarili ko, Lord, nararanasan ko po yung magalit kahit yung may nagpa-persecute na sa'yo, pinagsasalitaan ka na ng masasakit na talagang yung talagang below the belt na po. Kaya sabi ko, Lord, na-amaze ako, Panginoon, sa pagmamahal mo. Kasi dahil sa pagmamahal mo sa amin, no, at yun, ang pagsunod na ginagawa mo, hindi lang sa salita, magmamanifest din po talaga sa sarili ko na, sabi ko, Lord, nagkakalit pa po ba ako? Kasi, noon ko kasi sinasabi ko rin po sa Panginoon, sinasabi ko rin po sa sarili ko na ano po ba, kasi kumbaga ang nasa mindset ko na po na bawal mainis, bawal po magalit. Yung kumbaga, kailangan sundin ng Panginoon, lalong-lalo na Pastorates, yung pagpapatawad po. Kaya na ko po na-remind na kumbaga na po sa akin yung dating nangyari po sa friend ko po. Di ba alam niyo po yun? Yung 20 years ko na pong friend. Pero so far ngayon po talagang sinasama ko pa rin po siya sa prayer ko na why kasi kumbaga sa akin na transform na po ako sa goodness and righteousness ng Panginoon. Nawa na ang sinasabi ko rin po, maka-encounter po rin siya ng tao na makakapag po sa kanya, makahikayat at makakinig po ng salita ng Panginoon. So Amen. glory to God po, Pastorates. Napakaganda po talaga ng pagpahayag niyo po sa amin ng pagtuturo tungkol dito po sa banal na espiritu. Glory to God. Maraming salamat po. Iyon lang po. Praise God. Amen. Now, so, I hope you understand the lecture
sa ngayon, no? Nagagamit natin yan sa ating everyday life. Nagagamit natin. The standard lifter, alam nyo na. Ang ganda nun ng scripture, Philippians at saka 1 John 4. Those things, always remember in your mind, God is bigger than anything. Dalawang scripture, very important to remind. God is bigger than anything. Amen? Hallelujah. Amen. Kaya marami pa tayo dapat pag-uusapan, okay? Patungkol sa omnipotence. Hindi lang kasi ang omnipotence na sasabihin natin na that God is very powerful, no? Papakita natin yung power ni God. So we talk about all-powerful, almighty, undefeatable. We talk about standard lifter, ang kanyang pagiging omnipotent. We talk about nasaan pa ba yun? Okay. We talk about the representative, the power of the representative or advocate. At pag-usapan din natin ang the spirit of Elijah. Okay, the powerful God and the power behind the works of the apostles. Lahat ng yon, omnipotent God. Para maunawaan natin kung paano nga ba mag-operate in the power of the Holy Spirit. Amen? Nung nireveal ito sa akin, I got so excited. Day by day, nire-reveal ng Panginoon. Every detail. Kanina po ay I was writing yung the power of Elijah. Kasi nandun na ako sa power of Elijah. Sa ngayon, doon muna tayo sa standard lifter at sa undefeatable God. Nandun, nakita niyo yun, napakaganda ng undefeatable God at sa standard lifter. Pero pagdating mo kasi sa power of Elijah, doon mo makikita God answering, manifesting His pure power in the eyes of the people. No? Kaya sunod-sunod na yon, makikita natin na sa sunod na mga discussions, we're getting closer. Paano nga ba makiniig sa Holy Spirit that He will use you as the vessel of His power. Amen? Praise God. Okay po. At tayo po ay manalangin. Praise God. Sino po ang gustong mag-volunteer to pray? Pero bang gusto dito mag-pray? Ayaw din mag-pray nila. Ano ba yan? Hallelujah. Pastor Mercy, can you lead us to prayer? Habang nag-lead into prayer si Pastor Mercy, ay mag-screenshot lang po ako. Sige, go ahead, Pastor Mercy. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, maraming salamat po Diyos sa gabing ito, sa mensahe na binaba mo sa bawat isa sa amin. Salamat Lord sa buhay ni Pastor Atis, Panginoon, na patuloy mong ginagamit para sa amin upang lumalim kami, Panginoon. At Lord, marami pa kaming matutunan, Panginoon, sa salita mo. Salamat po sa buhay ni Pastor Atis na laging handang magbigay ng oras para sa amin. And I pray, O God, na anumang kalakasan na nawala kay Pastor Atis, salamat Lord na ito ibabalik mo sa kanya. And I pray, Lord, na yung mensahe na ibinaba, Panginoon, sa bawat isa sa amin, dalangin po, Diyos, na ito'y tumimo sa aming mga puso at hindi po mawala, Panginoon. I pray, O God, na magamit namin sa everyday life bilang Kristiyano, Panginoon. Marami pong salamat. Marami pong salamat, O Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, pinupulit, pinapasalamatan kita, O Diyos, dahil kami tinipon mo sa gabing ito. Lord, salamat po. Possess our body, O God. Possess our soul. Possess our spirit. Possess our mind. Possess us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And praise God. Maraming salamat sa bawat isa na nandirito. Panginoon. God bless po. Po sa lahat.